Ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla na dapat kasuhan si Speaker Martin Romualdez ng gross negligence, at na siya raw ang pumili kay Zolvico bilang chairman ng House Appropriations Committee ay nakabatay sa isang malaking maling pagkakaunawa sa kung paano talaga gumagana ang House of Representatives. Umaasa akong muling pag-isipan ni Ombudsman Remulla ang kanyang pahayag. Una sa lahat, hindi hawak ng Speaker ang absolutong kapangyarihan sa pagtatalaga ng mga chairman ng komite. Ang House of Representatives ay isang collegial body o samahan na kolektibong gumagawa ng mga desisyon. Lalo na pagdating sa mga posisyong pangliderato, ito ay dumadaan sa caucus, konsultasyon sa partido, at nominasyon sa loob ng majority coalition. Ang bawat chairmanship ay inaprubahan ng buong kamara, at hindi basta ipinapataw ng Speaker ayon sa kanyang kagustuhan. Dito siguro nagsimula ang kalituhan tungkol sa tunay na papel ng Speaker. Ayon sa House Rules, ang Speaker ay may general supervision lamang sa mga komite, hindi control. Ang supervision ay nangangahulugang binabantayan niyang maayos ang takbo at sinusunod ng mga komite ang mga alituntunin, pero hindi nito ibig sabihin na maaari niyang diktahan o baliwalain ang mga desisyon ng mga ito. Ang pagkakaiba ng supervision at control ay malinaw at madaling maunawaan. Ang pagsisi kay dating Speaker Romualdez sa mga aksyon o desisyon ng Appropriations Committee ay parang pagsisi sa team captain ng basketball sa foul ng kanyang kakampi. Ang Speaker ay namumuno, gumagabay, at nag-uugnay, ngunit bawat miyembro ng Kamara ay may sariling mandato mula sa taong bayan at may pananagutan sa kanilang mga botante, hindi sa Speaker. Ang pagpili kay Zolvico bilang chairman ng Appropriations Committee ay dumaan sa tamang proseso ng mga koalisyon sa loob ng Kamara, sa majority bloc, na ginabayan ng konsultasyon, seniority, at political consensus. Hindi ito personal na itinalaga ni Speaker Romualdez, kundi desisyon ng buong Kamara bilang isang institusyon. Ang pagkakatalaga ni Ko ay bunga ng desisyon ng Party List Coalition, kung saan siya noon ang Pangulo. Ang Party List Coalition ang ikalawang pinakamalaking grupo sa Kamara, kasunod ng Lakas CMD. Ang interpretasyon ni Remulla ng command responsibility ay para sa militar, hindi sa Kongreso. Ang Kamara ay hindi isang hukbo kung saan ang mga utos ay galing sa itaas at basta na lang sinusunod sa ibaba. Ang Speaker ay primus inter pares, una sa mga pantay, na responsable sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa, hindi bilang isang commander na nagbibigay ng utos. Ang paghahalo ng leadership at control ay isang maling pag-unawa sa demokrasya mismo. Tulad ng sinabi ng yumaong dating Senate President Jovito Salonga, leadership is not about power, it is about influence, integrity, and trust. Ang kapangyarihan ng Speaker ay nakabatay sa tiwala at respeto ng kanyang mga kasamahan, hindi sa pamimilit. At iyan mismo ang dahilan kung bakit si Martin Romualdez ay namumuno sa Kamara, hindi bilang isang komandante na nag-uutos, kundi bilang isang pinunong iginagalang at pinagkakatiwalaan.